Konsepto at kategorya ng civic engagement. Ang civic engagement ay tumutukoy sa aktibong partisipasyon ng mga individual sa kanilang komunidad at lipunan upang magdulot ng positibong pagbabago at magilahok sa mga isyu ng lipunan. May 4 na pangunahing kategorya ng civic engagement. 1. Political engagement. Ito ay ang aktibong pagkikilahok sa mga proseso, institusyon, at aktibidad na nakaapekto sa pagbuo ng patakaran at pamahalaan. Halimbawa nito ay pagboto, lobbying, pagtakbo sa opisina, at pagsalin sa mga kumpanya. Kategoryang civic ay maaaring tumukoy sa mga kategorya o uri ng mga bagay na may kinalaman sa mga civic o komunidad na usapan, tulad ng edukasyon, kalusugan, kapaligiran at iba pa. Ito ay maaaring isang batayan sa pag-uuri ng mga proyekto, programa o issue na nakaapekto sa lipunan. Kategoryang political voice. Ang kategoryang political voice ay maaaring tumukoy sa mga aspeto o paraan kung paano ang mga individual o grupo ay nagpapahayag ng kanilang pananaw, opinyon at interes sa larangan ng politika. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagboto, paglahok sa mga advokasya, pagpapahayag ng saloobin sa pamamagitan ng social media, pagsali sa mga rally at iba pa. Kategoryang elektoral. Ang kategoryang elektoral ay tumutukoy sa mga aspeto, proseso at mga ugnayan na bagay na may kinalaman sa halalan o eleksyon. Ito ay maaaring maglaman ng mga patakaran at regulasyon ng eleksyon, mga kandidato at kanilang plataporma, mga sistema ng pagboto at iba pang kaugnayan na issue sa politikal at pamahalaan. Community collaboration. Ang pagkikipagtulungan ng komunidad ay nangangahulugang isang proseso kung saan ang mga kliyente o pamilyang tumatanggap ng mga serbisyo at iba pang miyembro ng komunidad dahil sa organisasyon at negosyo ay nagtutulungan upang magbahagi ng impormasyon at mga mapagkukunan upang matupad ng isang ibinibahaging pananaw at layunin. Ikalawa, voter turnout. Ang voter turnout ay ang porsyento ng mga rehistradong botante na lumuhok sa isang halalan. Ang rehistrado ay nag-iiba ayon sa bansa. Ang mga rehistradong botante ay hindi dapat marito sa kabuuang populasyon ng nasa 2 gulang. Pagiging aktibo sa civic at political online engagement. Sa pagiging aktibo sa civic at political online engagement, maraming paraan kung paano maaaring makilahok. Ay sa isang pag-aaral ng Pew Research Center, may ilang mga kategorya ng civic at political engagement na maaaring gawin ng mga tao sa online at offline na espasyo. Narito ang ilan sa mga aktibidad na maaaring isama sa iyong civic at political engagement. Online civic engagement. Posting political news. Pagpo-post ng balita o artikulo tungkol sa politika para mabasa ng iba. Online civic engagement. Working with fellow citizen, pagtulong sa mga kapwa mamamayan upang malutas ang isang problema sa komunidad. Eleksyon na ito, maraming taong nakikisa at nagpartisipang bumoto upang maipahayag ang kanilang saloobin at suporta sa kanilang mga kandidato. Ito ay magandang balita dahil nagpapakita ito ng masigasig na interes at partisipasyon ng mamamayan sa demokratikong proseso ng bansa. Sana ay magpatuloy ang ganitong aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa mga susunod na eleksyon. May ilang benepisyo ang mataas na bilang ng tao na bumuboto sa halalan. Panguna, representasyon. Kapag mas maraming tao ang bumuboto, mas lamang na maisama sa mga opisyal na halal na mga pananaw at interes ng buong populasyon, hindi lang ng maliit na minorya. Pangalawa, legitimacy.
Ang mataas na bilang ng botante ay nagbibigay ng higit na legitimidad sa proseso ng eleksyon at sa gobyerno na bumubuo bilang resulta nito. Ipinapakita nito ang gobyerno ay may suporta at mandato ng mga tao. Pangatlo, pananagutan. Mas malamang na maging responsable ang mga politiko sa pangangailangan at hinihingi ng mamamayan kapag mataas ang bilang ng mga bumoboto dahil alam nila susuriin ng mas maraming botante ang kanilang mga aksyon. Pang-apat, pagkakaiba-iba ng mga opinyon. Ang mataas na bilang ng bumoboto ay tiyak na nagpapakita ng napakaraming perspektibo at mga opinyon ay kasama sa proseso ng eleksyon na nangunguna sa mas maingat na paggawa ng mga desisyon. Panglima, sosyal na pagkakaisa. Ang pagboto ay isang tungkulin sa sibika na tumutulong sa pagpapatibay ng damdamin ng pagmamay-ari at pagbabahagi ng responsibilidad sa mamamayan. Ang mataas sa bilang ng bumoto ay maaaring magpapalakas ng sosyal na pagkakaisa at lumikha ng mas masigla at demokratikong lipunan. Sa kabuuan, mahalaga ang mataas na bilang ng bumoto para sa isang malusog na demokrasya at upang tiyakin na ang gobyerno ay tunay na kinakatawan ang kagustuhan ng mga tao. Kahalagahan ng aktibong pagkikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko. Ang aktibong pagkikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko ay may malalim na kahalagahan sa pagpapalakas ng demokrasya at pagunlad ng lipunan. Narito ang ilan sa mga mahalagang puntos kung bakit mahalaga ang aktibong pagkikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko. 1. Pagpapalakas ng demokrasya. Ang aktibong pagkikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko ay magpapalakas ng demokrasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng boses sa mga mamamayan sa pagpapasya at pagpaplano ng lipunan. Citizen engagement and government responsiveness. Experimental evidence from the Philippines. Ang civic leadership training para sa mga parent leaders ay nagpataas ng kanilang politikal na partisipasyon at pakikilahok. Ang mga mananaliksik ay sumuri sa epekto ng civic leadership training sa 12 na mga sukatan na nag-measure ng politikal na partisipasyon. Para sa labas ng 12 na mga sukatan, ang mga grupo ng treatment at control ay nagpakita ng pagkakaiba sa inaasahang direksyon. Ang patuloy na pattern sa maraming mga sukatan ay nagbibigay ng mukhaing ebidensya na ang training ay nagpataas ng politikal na pakikilahok sa mga parent leaders. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga sukatan na ginamit sa pag-aaral upang masukat ang epekto ng civic leadership training sa politikal na partisipasyon ng mga parent leaders. Unang halimbawa, pagdalo sa mga pulong ng barangay. Ang mga parent leaders na sumailalim sa civic leadership training ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pagdalo sa mga pulong ng barangay kumpara sa mga hindi sumailalim sa training. Pangalawang halimbawa, pagpapahayag ng mga alalahanin sa mga lokal na opisyal. Ang mga parent leaders na nasanay ay mas malamang na ipahayag ang kanilang mga alalahanin sa mga lokal na opisyal na nagpapakita ng mas mataas na antas ng politikal na pagkikilahok.